At ngayon naman umpisahan na natin ang ating weather updates kasama si Harry Bayona para sa Panahon TV. Harry, kumusta ang bagyong Zoraida? Magandang umaga rin sa iyo, JC. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Ito nga po, kakamustahin po natin si bagyong Zoraida at narito nga po ngayon si Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar. Good morning, Ms. Escolar. Good morning din sa iyo, Harry, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. At Ms. Escolar, update nyo naman po kami, kasi itong si bagyong Zoraida, ang ikatlong bagyo for this month at 25th this year. Sa ngayon, ano na po ba yung pinakauling balita hinggil sa nasabing bagyo? Ang huling lokasyon nitong bagyong Zoraida ay nasa 198 km southeast na ng Hinatuan, Surigao del Sur. Dili naman po kaya ay nasa 161 km silangan naman ng Davao City. At taglay nito ngayon ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at inaasahang kikilos pahilagang kanluran sa bilis naman na 30 km per hour. At kung hindi magbabago ang kasalukuyang galaw nito ay inaasahan na between 8 to 10 in the morning ngayong araw ay maglalandfall po ito dito sa Davao Oriental. Naku, masamang balita po yun mga kababayan. Sa mga nabanggit na lugar, paghandaan po natin between 8 a.m. to 10 a.m. inaasahan nga po natin na maglalandfall itong si bagyong Zoraida. Mrs. Escolar, mag-i-intensify po ba itong si bagyong Zoraida bilang isang tropical storm at ano bang dapat asahan sa panibagong bagyo? Ang hangin ba nito ay magiging singlakas nung kay bagyong Yolanda? Mas marami bang ulan ang dadalhin nito? Although inaasahan natin na may possibility pa rin ng mga itong lumakas, ngunit nandun po tayo sa scenario dahil medyo mabundok yung area kung landfall, ay mas malamang na humina po ito kaysa po lumakas. At yung with regards to the rainfall estimate po, ay nasa moderate to heavy o nasa 5 to 15 mm per hour. Hindi man po ito kasing lakas nung estimate sa bagyong Yolanda, inaasahan naman po na magbibigay pa rin po ito ng mga pagbaha o landslide dahil yung area kung saan ito maaaring dumaan ay dinaanan din po ng bagyong Yolanda. So yung capacity ng lupa na sumipsip pa ng tubig ulan ay medyo maliit lang po ang capacity nito, kaya mas malamang po na meron po mga pagbaha pa rin at pagguho ng lupa. At dito naman po sa Davao ay medyo vulnerable po rin po yan sa baha at landslide. Alright mga kababayan, paghandaan po natin ang mga posibleng pag-ulan at pagguho ng lupa na magiging kaakibat ng mga pag-ulan ni bagyong Zoraida. Mrs. Escolar, ano po bang mga lugar ang apektado ng mga public storm warning signals sa kasalukuyan? So sa pagdaan po nitong bagyong Zoraida ay nakataas po ang signal number 1 sa mga lalawigan ng Cuyo Island, Northern Palawan, kasama po dyan ang Calamian, Group of Islands, Siquijor, Southern Cebu, Bohol, Negros Occidental, Antique, Iloilo, Guimaras. Kasama na rin po ang Dinagat Province, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte kasama ang Samal Island, Northern Davao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Camiguin Island, Northern Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Alright, Mrs. Escolar, linawin lang po natin, nabanggit niyo po na ngayong between 8 a.m. to 10 a.m. ay inaasahan na nga po natin ang pagtama sa kalupaan ni bagyong Zoraida. Di ba tatama nga po ito sa pagitan po ng Davao Oriental at Surigao del Sur. Ano po bang magiging pagkilos nito? Yung mga tatamaan po ba nitong lugar yung mga lugar na tinamaan din ni bagyong Yolanda? Tama ka dyan, Ari, between 8 to 10 in the morning ay maglalandfall nga ito dito sa may Davao Oriental. At ito po yung mga probinsya na maaaring tamaon o pinakamalapit ang sentro ng bagyong Zoraida sa tinatahak po nitong direksyon. Ang una pong Davao Oriental, south ng Compostela Valley at Davao del Norte. Kasama na po sa dadaanan mas malapit sa sentro ay Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Siquijor, Negros Oriental at Northern Palawan. Yung mga area po, yung apat na lugar kung saan po binanggit ko po, yung 5 lugar na probinsya o lalawigan ay previously po ay apektado rin po ng bagyong Yolanda. Alright mga kabayan, narinig po natin yung mga binanggit ni Ms. Escolar. So ngayon pa lang, habang hindi pa nagla-landfall itong nasabing bagyo, paghandaan na po natin. Kung kailangan nga pong lumikas, lumikas na po tayo dahil magdadala nga po ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Mrs. Escolar, kung mapapansin, mababa po itong track ni Bagyong Zoraida, no? Maikukumpara po ba natin ito sa pagkilos ni Bagyong Pablo last year? Parehas ba yung idudulot nitong epekto? So, with regards to Typhoon Pablo last year, with the sustained winds ay mas malakas po ang hangin o hangin ng Bagyong Pablo. So, mas malaki po ang impact ng Typhoon Pablo compared dito sa bagyong si Zoraida. Alright. At ito po, Mrs. Escolar, no? Ang tanong po ng karamihan dito sa atin sa bagaman mainit at maaraw po ngayon, direkta po ba tayo maapektuhan ni Bagyong Zoraida dito? Dito po sa Metro Manila, although hindi naman po apektado ng bagyong Zoraida, ay inaasahan po na may pagkulimlim ng panahon, ngunit inaasahan din po natin na yung mga pag-ulan ay isolated lamang po at hindi po related dito po sa pagdaan po ng bagyong Zoraida. Alright mga kabayan, linawin lang po natin, ito pong mga pag-ulan na ating mararanasan ay isolated light rains lamang po at hindi direktang epekto ni Bagyong Zoraida. Mrs. Escolar, kailan na po ba natin maaasahan ang paglabas ni Bagyong Zoraida sa Philippine Area of Responsibility at kailan po natin naaasahan ang pagbuti ng lagay ng panahon sa mga tatamaan nitong lugar? Based sa kasalukuyang galaw ng bagyong Zoraida na 30 km per hour northwest, ay inaasahan po na Huwebes ng umaga ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, and the day after Thursday o yung Friday po ay inaasahan na halos buong bansa ay magiging maganda o maaliwalas na ang panahon. Alright, that's great news. At ito naman, Mrs. Escolar, no, dagdag kaalaman po para sa ating lahat. Ngayong naubos na po yung pangalan ng mga bagyo, no, kasi nasa letter Z na po tayo. So, sa next na bagyo, ano na po ba yung susunod na pangalan na ibibigay natin dito? Maaari po bang pakilahad po sa amin yung auxiliary list na inihanda po ng Pag-asa? Sa auxiliary list, sakaling sumobra nga sa 25 ang bagyong papasok po ng Philippine Area of Responsibility, ang susunod pong pangalan ay Alamid, at kung sumobra pa po sa dalawa ay Bruno at Conching pa po ang ibibigay na pangalan. Ibig sabihin po, babalik tayo sa letter A kung mauubos po ang set of letters na inilaan para sa taong ito. Alright mga kabayan, kung magkakaroon man ng susunod na bagyo na ang itatawag natin dito ay Alamid, babalik po tayo sa letter A. Dagdag kaalaman po ulit, Ms. Escolar, no? Ngayon tila kotang-kota na po tayo sa mga bagyo at hindi pa nga tapos ang 2013. Ilang bagyo pa nga po ba yung inaasahan natin bago pa tuluyang matapos ang taong ito? Actually, for November, nakakota na rin tayo. 2 or 3 ang inaasahan po natin. Ngunit half pa lang po ng November ay meron na tayong 3. So pwede pong mag-exceed sa 3 ang ating bagyo. Pwede nga meron pang pumasok ng Philippine Area of Responsibility bago matapos po ang Nobyembre. At sa Disyembre naman ay may pa rin po tayo na 1 o 2. So that will be 2 or 3 tropical cyclone na yung maaaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. Alright mga kabayan, meron pa tayong inaasahang 2 hanggang 3 bagyo bago patuluyang matapos ang taong ito. Maraming salamat, Ms. Escolar, sa ibinahagi mong impormasyon sa ating lahat. Last few reminders po para sa ating mga kabayan, bilang ngayon nga pong umaga, inaasahan nating magla-landfall itong si Bagyong Zoraida. Maraming salamat sa iyo, Hari, at paalala po sa ating mga kababayan, lalo na po kung saan po tumatahak ang Bagyong Zoraida sa mga oras na ito, ay kung hindi man po kasing lakas yung hangin kumpara po sa Bagyong Yolandang dumaan previous week po, ay inaasahan po na magbibigay pa rin po ito ng mga pag-ulan na pwede pong maging cause ng mga pagbaha at landslide, lalo na po malambot po yung lupa kung saan po inaasahang maapektuhan po nito nga Bagyong Zoraida. Alright, maraming salamat, Ms. Escolar, at mga kababayan, atin pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolar, at siya'y nagbigay sa atin ng update hinggil sa mga dapat asahan kay Bagyong Zoraida. At mga kababayan, ngayong malapit na nga po ang Kapaskuhan, pasayahin po natin ang buhay ng mga kababayan po nating nasa lanta ni Bagyong Yolanda. Ang Air 21 po ay tumatanggap ng inyong mga donasyon, no, nang sa gayon ay makakatulong po tayo sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Tumatanggap po kami ng mga luma pero magagamit pang damit. Tumatanggap din po kami ng mga pagkain na kagaya ng delata, biskwit at noodles, at ganoon din po ang inuming tubig na kailangan po nila dyan. At tumatanggap din po kami ng mga gamot, kagaya nga po ng mga gamot sa ubot sipon, gamot sa lagnat at gamot sa LBM. Mga kabayan, pwede nyo pong idalhin ang inyong mga donasyon sa mga Air 21 pickup points, at mangyayari nga po itong ating relief drive from November 9 to November 17. Mga kabayan, lagi po nating tatandaan, to give is better than to receive. So at
ang mga kapwa nating nasalanta ni Bagyong Yolanda. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST mga kababayan. Ang tabayanan po ang susunod kong ulat panahon mamayang 8:30. Dito lamang po yan sa GMB Balita. Pero for the meantime, please follow us on Twitter at Panahon TV at pwede rin po i-like ang ating Facebook page and of course, pwedeng bisitahin ang ating website. It's www.panahon.tv. At your service po yung weatherman, Harry Bayona. Balik sa iyo, Carla. Maraming salamat sa iyo, Harry Bayon.